human arm, a bat's wing, and seal's flipper are examples of, would this be letter A, analogous organs, letter B, homologous organs, letter C, embryonic organs, or letter D, vestigial organs? What is your choice? Number 4. Ang tumpak na choice po natin for number 4 is letter B. Tumpak po kayo na homologous organs. Okay, homologous organs po ang ating hinahanap for number 4, no? Ang kadalasan po nako-confuse natin dito would be letter A at letter B. Pero ano po ba yung pagkakaiba? Ang embryonic organs po kasi, no, bago puntahan po natin, no, bago po natin puntahan yung ating A at B, ang embryonic organs po, no, when you say embryo, this is the developing baby, okay? So, wala pa po siya, no? Most of the time, hindi pa ganun ka-develop yung mga organs natin during the embryonic stage ng ating fetus, no? Ang vestigial organs naman po natin, ito yung mga organs na hindi nagamit, di ba? Hindi na nagagamit, wala nang function, and so lumiliit, or eventually during our evolution, sa pagbabago ng ating race or ng ating species ay nawawala. Examples po nito would be your appendix, di ba? Your wisdom teeth, no, wisdom tooth, yung tail, di ba? Sabi, no, meron daw tayo tail dati as humans, pero dahil nga hindi natin ginagamit, unti-unti siya nawala, no? Unti-unti siyang lumiit hanggang sa naging tailbone na lang siya, di ba? Kaya po kailangan ginagamit talaga natin yung mga organs, di ba? Kasi kapag hindi po ginagamit, lumiliit. Yan lagi yung ating sinasabi, no? Kaya dapat po ginagamit lagi yung ating utak, di ba? Kasi the more you use it, the better it becomes, no? The better the performance is. Okay? So, ano naman po yung pagkakaiba ng analogous at homologous? Kasi baka sa Let March 2026, hindi homologous yung hanapin, no? Baka analogous. So, ano po yung pagkakaiba nila, no? So, ito po yung ating mnemonic. Kapag sinabi po natin homologous, letter H, this means history. Ibig sabihin po nito, ito po yung mga parte ng katawan ng iba't ibang organismo na may kaparehas na origin. Okay? So, historically, or sa kanila pong evolution, nanggaling sila sa iisang, kumbaga, bone structure, no? Sa iisang pinagmulan. Okay? So, homologous, parehas ng history, and as evolution goes on, no, nag-diverge po sila. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng iba't ibang functions. Okay? So, ang human arm, for example, ginagamit natin sa pagtapon, no? Sa pagkain, okay? Po pwede. Ang bat's wing naman, ginagamit siya sa paglipad, no? Hindi naman siya ginagamit sa pagkain. Ang seal's flipper, ginagamit siya sa paglangoy, di ba? So, hindi sila pare-parehas ng function, pero pare-parehas po sila ng pinagmulan sa evolution. Okay? So, homologous, parehas ng history, nag-diverge lamang. Kaya ngayon, iba-iba rin yung function sa iba't ibang klase ng organismo. Ang analogous organs naman po natin, pare-parehas yung action, letter A, no? Ibig sabihin, pare-parehas po yung gamit nila, the same function, okay? So here are some examples. So again, homologous structures natin, human arm, ang paa ng horse natin, ang cat natin, ang flippers, no? At ang wings ng bat, iba-iba yung kanilang function, pero pare-parehas yung pinanggalingan, homologous structure po yan. Yung analogous structure naman natin, no? Kunwari yung wings ng iba't ibang klase ng organism natin na butterfly, ang wings ng birds, ang wings ng bat, ang wings ng kung ano pang organismo, no? Hindi pare-parehas yung pinagmulan, pero pare-parehas yung function. Analogous, action is the same. Function is the same.